Blessed Sunday sa lahat ng ating mga ka-Facebook dito sa ating balitaktakan sa Amianan Balita ngayon. Ito pa niyong likod, si Tom Picanya po. At muli po ay magbibigay po tayo ng pahapyaw na discuss no, dito sa ating mga balita dito sa Amianan Balita ngayon. No? Yung ating headline tong Sunday na to ay yung mga may 2 milyong halaga ng mga sigarilyo at mga vape na nakumpiska, nahuli ng ating ng mga otoridad dito sa lungsod ng Baguio kasi pinagbabawal na po talaga, may mga area po talaga na no smoking dito sa lungsod ng Baguio at pati yung vape, pagbe-vape po, pinagbabawal na po yan sa mga public places dito sa Baguio. May ilan mga siguro na-accredit ito ng lokal na gobyerno para may magkaroong area for smoking at vaping. At dito ay isipin niyo mga kaibigan, 2 million po. Ayan, no? 2 million ang nakumpiska. Sinira po yan sa may sa may Malcolm Square. Ito ay pinangunahan ng Department of Health, Baguio Health Department pala, no? Na panguna ni Dr. Celia Brillantes. So, kumare, magandang Sunday sa iyo. At dito nga, nandito rin sila Councilor Lulu Tabanda at ilang pang mga lokal na opisyal ang tanggapan ng Public Order and Safety Division ay sila po ang isa sa mga nanguna sa pagwasak nitong mga vape at mga sigarilyo na nakumpiska mula po sa ating mga kababayan. Ako, imbes na mag-sigarilyo kayo, bili niyo lang po ng bigas, no? Bumaba po ang ilang kilo, no, ang presyo ng bigas. Dito naman po sa ating pangalawang litrato, no, sa harap. Ito po yung isinagawang public consultation sa redevelopment ng city market dito sa lungsod ng Baguio sapagkat meron po nga pong plano na pagandahin ang ating palengke at dito nga ang nakapag-comply, no, ng kanilang mga requirements na ipinasa po sa lungsod ng Baguio ay ang grupo po ng SM Prime Holdings Incorporated, no? Ang SM po yan. At yun nga, nung nakarang Biyernes, narito po sila Mayor Magalong, andyan po yung mga representative po ng SM, no? Dalawa po, isang abogada, at ito nga po isang si Mr. Lim, no? Ang kanilang representative ng SM Prime Holdings. At nandito rin, no, ang ilang mga City Councilor, si Councilor Art Alad-Ew, si Councilor Maximo Edwin ng IPMR, junior pa pala siya, no? At dito po makita niyo, ito yung babae, no? Ito po yung nagtanong kung ano po ang kahinatnan nila kung sakali po na matuloy po itong construction ng public market. At dito nga, pinaliwanag ni Mayor Magalong na sa ngayon ay ang offer po ng SM ay 70-30. 70% ng development o ng pwesto ay mapupunta sa city government at 30% lang po ang hihingin ng SM Prime Holdings. Yung nakalagay po yung retail at saka yung parking area, the rest sa city government na. At kinonot din po ni Mayor Magalong na ang mga ongoing, no, yung mga nandyan na mga vendors, no, dyan sa palengke, sila po yung priority, yung na-account na po yata ito, no? Na-account na po ito ng city government, yung mga vendors na kumugit-kumulang yata na 4,000. No? Hindi ko pa alam kung exact number po nila. At dito nga ay sinabi rin po na kung sakali matuloy po yung kanilang construction ay ililipat muna sila pansamantala sa mayroong slaughterhouse. Magtatay din po ng multi-level market, no, na paglalagyan po sa mga vendors po dyan. At yun po, kung sakali po ito po ay naging live, no, sa Public Information Office ng City Government, pwede nyo pong panoorin yung kabuuan, no, ng naging consultation sapagkat hindi po natin natapos, gawa po ng press work po natin ng Biyernes. But anyway, yan po yung yung ilang mga hint, no, yung marami nagtanong bakit hindi lang ang gobyerno ng lungsod ng Baguio ang mag-develop. Sinabi naman ni Mayor na 2.7 billion lang ang pera ng city at ito ay magagamit sa health, sa education at ilang pang gastusin ng lungsod ng Baguio. At sabi nga, meron naman nag-o-offer ng libre, bakit hindi natin payagan? At dito nga ay para mapaganda naman ang
city public market natin, sapagkat titingnan po ninyo halos linggo-linggo may nahuhuli mga daga sa loob ng palengke. Ang baho, ang putik, nakakahiya, no, sa ating mga turista na prime, highly urbanized city, no, ang lungsod ng Baguio, ang hindi naman po magandang ating public market. Kaya yan ay tignan po natin kung ano pa yung mga darating na development, no, dito sa usapin na pagpabago ng pamilihang panglungsod ng lungsod ng Baguio. Okay. At siyempre, marami po tayong mga report dito. Huwag niyo pong kakaligtaan, bumalik po kayo, no, sa newsstand ng ating dito sa lungsod ng Baguio, dyan sa may San Fernando. Hitik po sa balita ang ating local newspaper. Hanggang La Union po, Pangasinan, meron po tayong mga balita. Hanggang Ilocos po, nandiyan mga police stories. Yan po ating mga columnists. Nandiyan po si Sir Noli Balatero, si Malen, para sa women. At nandiyan din po ating mga kasama, sina Art Dumlao. At dito nga, kasama rin po natin, no, ang ilang pang mga kolumnista. Gaya po nila Briggs Dumonton, ang ating kaibigan na si Sam ng Muslim community po ng lungsod ng Baguio at ng Benguet. At dito nga mga kaibigan ay uli po, umaapila po ang inyong lingkod na bumili po kayo ng Amyanang Balita ngayon. Ayan po ay nasa newsstand na po dito sa Central Business District po ng lungsod ng Baguio. At yan, bago magpaalam ay binabati ko nga pala sina Councilor Rocky Aliping, no, na kung saan ay nagkaroon po ng kaunting lunch, no, dyan sa kanyang tanggapan. Ito po ay na-renovate po yata yung tanggapan ng ABC o ng Liga ng mga Barangay. At dyan po sina Councilor Tabanda, Councilor Pupo Kasalan, at iba pang mga lokal na official na nandoon. Sabado po yan, pero halos napuno po. At ilang mga barangay captain po ay dumalo po dyan. At binabati ko rin, no, magandang hapon sa iyo, Barangay Kapitan Sapitula, no, ating kaibigan dyan, si Marvin Miguel ng Fairview Barangay, no, si Kagawad. At marami pa, no, si Kapitan Malik din. Nagkita rin po at nagkausap din po kami. At siyempre, iba pa mga punong barangay, marami po sila na hindi ko pa makilala po yung ibang mga kapitan, no? At yan po, mga kaibigan, magandang Sunday po sa inyo, blessed Sunday po ulit. At binabati rin po natin ang Vice Mayor ng lungsod ng Baguio. At ganoon din po ang ilan pong ating mga kaibigan, magandang Sunday po sa kanilang lahat.